TDS daw kayo. Anong ginagawa nyo dyan? May mga ayaw ho sa inyo. Kasi gusto yata kayo ni Duterte noon. At saka may mga sinabi rin ho kayo na mukhang ang masa mahal si Duterte. Sorry, Mayor may mga criticisms kasi against you. Yung mga, may project din po pala yung mga diskaya sa Baguio. Hala. Ano sagot nyo doon? Evidence sharer ho kayo. Evidence Opo. collector naman Kami si, po, si ang Mayor. aming role po is una, kailangan itong mga project tulad nito, kailangan malaman natin kung sino ang dapat managot. Kahit na previous administration pa yan, kailangan managot dito. So with every day na ganito po yung mga nadidiscover nyo, ano sinasabi nyo ho? Sinasabi ko, bakit ba ganito? No, yun ang tanong ko, bakit ganito? Bakit ganito ka kaganid at kahalang yung bitukan ng mga taong gumawa nito? Hindi kayo nagsisisi, you took on this job. Nagsisisi po. Nagsisisi po. O eto mga kadonatics, nako, Mayor Magalong, binabatikos na din dahil mga kadonatics nagbitiw sa ICI na ginawa din ni Bongbong. Mukhang hindi niya masikmura mga kadonatics na ang ICI ay napopolitika na din. Biruin niyo mga kadonatics, yung investigation nila, hindi pwedeng isa sa publiko. Nako naman, even the kaliwa mga kadonatics, mga opposition, gusto nilang i-live stream or isa sa publiko yung investigasyon. Nako, mukhang kakaiba mga kadonatics. Taong bayan yung biktima, ay dapat malaman ng taong bayan yung mga nangyayari. Anong klaseng utang meron si Marcos Jr.? At eto mga kadonatics, Dean Chase, may malaking pasabog sa mga Marcoses, especially itong si Imelda Marcos. Nako! Eto mga kadonatics, panoorin natin. TDS daw kayo. Anong ginagawa nyo dyan? May mga ayaw ho sa inyo. Kasi gusto yata kayo ni Duterte noon. At saka may mga sinabi rin ho kayo na mukhang ang masa mahal si Duterte. Sorry, Mayor may mga criticisms kasi against you. Yung mga, may project din po pala yung mga diskaya sa Baguio. Hala. Ano sagot nyo doon? Evidence sharer ho kayo. Evidence Opo. collector naman Kami si, po, si ang Mayor. aming role po is una, kailangan itong mga project tulad nito, kailangan malaman natin kung sino ang dapat managot. Kahit na previous administration pa yan, kailangan managot dito. So with every day na ganito po yung mga nadidiscover nyo, ano sinasabi nyo ho? Sinasabi ko, bakit ba ganito? No, yun ang tanong ko, bakit ganito? Bakit ganito ka kaganid at kahalang yung bitukan ng mga taong gumawa nito? Hindi kayo nagsisisi, you took on this Nagsisisi job. po. Nagsisisi po. Mayor, si Congressman Zaldico, meron daw pong eroplano, helicopter, marami yatang helicopter, may Gulfstream pa. Why does he keep figuring out po dito sa investigasyon? Very consistent siyang mali ang ginagawa. Very consistent din yung involvement niya sa katiwalian. Si Zaldico lang po ba yung pinaka-guilty? But that would depend on the course of the investigation. What about ex-Speaker Romualdez? Nako, yun na. Secretary Dizon, Mayor Magalong, maraming salamat po sa interview na ito. Secretary Dizon, kayo po, kamusta? Ito, medyo frustrated kasi slowly nakikita natin yung talagang dumi at gulo dito sa ahensyang to, no? And ang nakakalungkot lang talaga is yung kawalan ng malasakit sa mga dapat nagbebenepisyo dito sa mga project tulad ng ganito. Parang baliwala Kamukha ito. Halos 1 bilyon na ho ang binuhos at ibubuhos pa dito sa project na to. Pero simula po nung last administration na nagsimula to, 2017, 2018, natapos ng 2020, hanggang ngayon, hindi po ito gumagana. Hindi po niya natutulungan yung community. And in fact, ang sabi ho ni Yorme, nakakasama pa. So yun po ang masakit. Nabayaran po ng buo ito noong 2020. Pero never po siya gumana. At nakasama pa. Dati daw po nung wala pa ito,
mababa lang ho ang tubig dito. Nung linagay po ito, tumaas lalo ang tubig dito dahil hindi siya gumagana. So yung kawalan ng magasakit po, yung yung parang halang na ho yung bituka nung mga gumawa nito. Nung isang araw nga ako, sabi nyo raw, gusto nyong tumalon mula dun sa tulay na hindi natapos. Oho. Magkasama ho kami. Oho. Kasi 8 years na daw ho yung tulay na yon na nakatenga. No? Pero hindi pinondohan. Instead, ang pinondohan, yung mga flood control na wala namang saysay. Wala namang, nakasama pa yung flood control na, magkagapit nga kasi po yun yung tulay tsaka yung flood control na pinuntahan namin. So with every day na ganito po yung mga nadidiscover nyo, ano sinasabi nyo ho? Ang sinasabi ko, bakit ba ganito? No, yun ang tanong ko, bakit ganito? Bakit ganito kaganid at kahalang yung bituka ng mga taong gumawa nito? No, hindi ko naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan Hindi ko kung talaga naiintindihan. paano tayo umabot sa ganito. Hindi ko talaga naiintindihan. Tanungin mo yung amo mo. Amo mong si BBM, bakit niya pinirbahan yung billion-billion na project para sa DPWH? Ha? Grabe. And I don't know, it's greed maybe, pero it's more than just greed eh. Sa palagay nyo po, Kasi, Mayor, talagang, ewan ko, hindi ko maintindihan talaga. ano ito? Anong modus ho ito? Cottage industry at livelihood program sa nakita namin. Ginagawa ng gatasan. Gatasan, milking. Gatasan na itong DPWH eh. Nagulat nga ako na it's no longer human-centric. It's pocket-centric. Hindi ho kaya sinadya na guluhin Ay sigurado pong sinadya. para mas Sigurado. makakurakot sila? Sigurado. And this has been going on, ma'am, for years. Maybe decades. Kaya nga ho tama yung ginawa ho ng Pangulo na 10 years all infra eh. Kasi kailangan talaga makita natin kung ano nangyari. 10 years daw mga kadonatics. Gusto niyang isama talaga yung previous administration. Grabe talaga itong si BBM. Ha? Sa kanya, mga kadonatics na budget yung naisiwalat lahat ng mga korupsyon. Tapos gusto niya isama yung budget ng DPWH sa panahon ni Tatay Digong na alam naman natin mga kadonatics na especially itong mga Diskaya banned yan sila. At di naman masasabi natin perfect yung last administration ni Tatay Digong, but totally mga kadonatics nakita natin kung saan napunta yung pera. Hindi katulad ditong si Bongbong. Ewan ko ba matapos na lang itong termino niya mga kadonatics para mag-imbestiga lang sa flood control. Wala akong magandang nagawa. Sabi nga ni Inday Sara, ano bang mayroong nagawa ngayon? Mayroon bang bagong nagawa yung administrasyon? Wala, kundi gulo. Gulo lang yung mga bago ngayon mga kadonatics. Na dito. At paano natin ko-correct? Ano hong theory nyo, Secretary Dizon? Collusion din ho ba between politicians and between DPWH and contractors? Alam niyo ho, kaya nga po napakaganda nung ginawa ng Pangulo sa pagbuo ng ICI. Kasi kailangan talaga dito ng independent commission. No? Kaya yung EO ng Pangulo, napaka-importante nun. Kasi kung DPWH lang, paano gagawin ng DPWH na busisiin nga to sa loob mismo ng gagaling nag-uugat yung sistema ng korupsyon sa loob mismo. So kailangan talaga may independent. Okay. Pero tag team ho yata kayo madalas ngayon, Mayor. Ano po yun? Bakit? Ang trabaho ko magdala ng gamot, baka tumaas yung blood pressure. Hindi nagsasama lang kami ni Mayor kasi nga Nagpaparemind sa kanya nung gamot niya para hindi ma-high blood. Kasi yung ngayon, ang role po ng DPWH ngayon talaga is mag-provide ng information, mag-provide ng documents, ng ebidensya sa ICI. So para hindi na mahirapan, kailangan close coordination po kami sa special advisor ng ICI. Ano ho yun? Kayo ho nagmana ng DPWH. Ang tampulan ngayon ng napakaraming dito. galit. Top to bottom cleansing, ito talaga overhaul. Kumbaga sa makina ng kotse. Overhaul to. Baka nga kailangan palitan na yung buong makina nito. Sa Sama niyo na presidente, yung amo mo.
Magaling to si Dison mga kadonatics sa panahon ni Tatay Digong. Kaya I hope hindi ma-impluwensya sa mga masasamang aura ni BBM. Kasi mahirap na mga kadonatics. Kahit gaano kagaling pag andun ka sa maling circle, wala talaga. May impluwensya ka. Dami ho ng mga tiwali daw, di umano, sa DPWH. May maiwan ho kaya kayong tao? Sana naman po, naniniwala pa naman ako na majority pa rin maayos. Pero kagaya nung ginawa natin ngayon, 10 RD at DE, kasama na yung RD ng CAR at DE ng Baguio, medyo tinabi na natin, tinanggal na natin at kinasuhan na natin. Umpisa pa lang ho yan, tuloy-tuloy ho ito. Pero anong mangyayari ho sa kanila dun ho sa shinokos ninyo? Kaso po yan, administrative po na kaso kagad yan. At pwede din po silang kasuhan ng ICI ng kriminal. Dahil sa kanilang posibleng partisipasyon dito sa malawakang anomalya dito sa DPWH. Saka pa lang ho sila matuterminate pag na hindi... Marami na nga ho akong tinerminate ngayon. Yung 20 po na kinasuhan natin initially, 3 po doon terminated na, yung 17 suspended na. Okay. At ongoing na ang termination and dismissal proceedings. At itong susunod na 10, ganun din po ang gagawin natin. At may freeze po kayong mga assets nitong mga to. Yung mga nagsusurrender po ng luxury cars, Opo. etc. Kasama na po yan, yung accounts nila, yung mga kotse nila, iba pa nilang assets, pati ho yung mga real property. Sumulat na ho tayo sa LRA para ma-identify na yung mga bahay at lupa, condo, apartment itong mga taong ito. Kailangan po sabi ho ng Pangulo, hindi enough yung makulong. Makasuhan, makulong. Kailangan maibalik yung pera. Ano mangyayari ho dun sa mga luxury cars? Lahat po yan, ipapa-freeze na po yan ng AMLAC, totaling almost 500 million. Isusubasta ho ba yung mga kotse yon? Eventually? Eventually po. Oho. Sabi ho nila, Pati ho yung mga aeroplano, mga chopper. Oo nga ho. Mayor, si Congressman Zaldico, meron daw pong eroplano, helicopter, marami yatang helicopter, may Gulfstream pa. Why does he keep figuring out po dito sa investigasyon? May natisod na ho ba kayong ebidensya against him? Oo naman, meron na. Alam mo, it's all about very consistent siya. Very consistent siyang mali ang ginagawa. Very consistent din yung involvement niya sa katiwalian. Allegedly muna. Oho. Pero mapapatunayan naman namin kasi talagang sa mga nakikita namin, nandun lagi yung kanyang fingerprint. Kaya hintayin na lang natin siguro na ma-file yung case. Oho. Does it stop with him, Mayor Magalong? Tuloy-tuloy naman yan. Hindi. Ibig ko sabihin po, si Zaldico lang po ba yung pinaka-guilty? Ay, that would depend on the course of the investigation. What about the Speaker, Romualdez? Yung ex-Speaker Romualdez? Basta susundan natin yung mga leads natin. Aha. And in the Senate po, meron ding mga ugong-ugong na malaki rin daw po yung insertions ni dating Senate President Chis Escudero. May na-encounter na ho ba kayo? May mga allegations din yan. That will also form part of the investigation. Aha. Yung names na po na lumabas, yun na lang ho ba yun? O sa tingin nyo, marami pa? Baka bigla pang may maglabasan pa. Aha. Kasi tuloy-tuloy naman yung aming investigation. Kasi ang perception ho ng ilan, baka naman may iba pa, hindi lang nababanggit. Siguro hanggang doon lang ang kakayahan ng mga nagsiwalang. Pero kaya nga tuloy-tuloy lang yung ating investigation. Okay. Ano po bang process na ng investigation nyo sa ICI? Kami naman ni Secretary Vince, tuloy-tuloy din yung aming pag-iikot para ma-identify yung mga high profile ng mga projects. Opo. At yun ang mga tinututukan namin, lalo-lalo na yung mga nakarating sa atensyon ng ating Presidente. At the same time, nagkakaroon na rin, gumagalaw na rin yung ating mga investigador. Kahapon, nagkaroon tayo ng malawakang signing of MOU sa iba-ibang mga grupo. Philippine National Police, pati na rin yung IBP, Institute of Civil Engineers, pati mga crime watch groups, pati na rin sa M4GG, at marami pa, magkakaroon pa ng series dahil ang daming gustong tumulong dito sa ating investigasyon. Ganun na rin yung ating mga technical people, especially sa mga
geotechnical at material testing. Ang dami ring grupo na gustong tumulong din na pro bono lahat. Wala kang gagastusin. Kaya ito, kailangan ito ng highly skilled, technically skilled na tao, na grupo o kumpanya na talagang magkaroon ng technical and front audit para ma-determine talaga natin kung ano talaga, is it compliant with established standards o kaya dun sa plano o dun sa master plan. Kaya yun ang mga titignan namin dito sa pag-investigate. So para ho kayong evidence gatherers, ganun po ba? Ako ang evidence gatherer o collector. Si Sec Vince naman, siya naman yung being the head of DPWH, tinitingnan niya mabuti kung ano ba yung nangyari rito para at least alam niya kung paano niya i-manage, Paano ayusin? paano aayusin. Ang laki ng, siyang pinakamalaking sakit ng ulo. Kumbaga sa akin is, kaya nga sabi ko, takot tagadala ng gamot niya. Evidence sharer ho kayo. Evidence Opo. collector naman Kami si, po, si ang Mayor. aming role po is una, kailangan itong mga project tulad nito, kailangan malaman natin kung sino ang dapat managot lalo na sa loob ng DPWH at yung kakontrata ng DPWH. Importante yun, halimbawa dito, kailangan ko malaman yung kontratista dito, nabayaran siya in full nung 2020, tapos iniwan na lang niya, hindi naman gumagana. Kailangan managot yun dito. Kailangan din managot yung mga dating DPWH. Opo. Ah, kahit na previous administration pa yan, kailangan managot dito. Kasi, oo. Tapos Secretary, tinanggal po sa budget nyo yung flood control. Ang laki ho yata kamukha. Well, and that's better off. gusto ho nilang kaya tayo lalong na lang sa ayuda at AIX. Kaming tinatawag sa Projects pa lang tayo. Kailangan natin gawin. fraud audit kasama yung mga Importante dito, Di kayo nagsisisi, you took on this nagsisisi job. po. Yes. Others, classrooms. Yes. Kailangan maayos natin yan. Di kayo nagsisisi, you took on this Nagsisisi po. Nagsisisi, pero wala na po tayong magagawa. job. Nandito na po tayo. Tulungan na lang po natin ang Pangulo. Mayor kayo po. Be careful what you asked for. Ayan, nilagay ko kayo sa ICI. Paano ba yon? napakahirap pala kasi meron akong trabahong mayor, tapos meron pala akong trabahong ICI. Tapos kailangan ko rin during the hearings, nandun ako. Tapos kailangan ko pumunta sa field din, investigation. Tapos kukunti rin lang kami. Tapos this is our second week. Napakahirap. Totoo lang, napakahirap. Sorry, Mayor may mga criticisms kasi against you. Yung mga, may project din po pala yung mga diskaya sa Baguio. Aha. Ano sagot nyo doon? Unang-una, ipinapa-third party audit ko na nga eh. Mhm. Sabi ko, una 2022, katapos back ang namili dyan. Hindi po ako namili dyan. Hindi ko nga alam na yung St. Gerard na yan, diskaya siya. Mhm. Kaya siguro, imbestigahan na lang ng isang third party. Ito ho ba yung tennis court? Pero minor lang yung defect. Mhm. Yung paglalagay lang ng pavement, yung painting, kasi bumabakbak. Mhm. The rest, yung structure talagang matibay. Maganda pagkakagawa. Kaya lang, nagiging political issue lang at ginagawang distraction. Kaya nga sabi ko, third party audit na lang yan at makikita nyo kung ano talaga nangyari dyan. Malalaman nila na wala akong kinalaman dyan. Maayos yan. Walang korupsyon na nangyari dyan. Tanungin na rin nila si Diskaya. Dahil siya mismo nagsasabi na, alam mo sa Baguio talagang hindi mo talaga makorap yung mga tao. Mayor, isa pa, sorry. DDS daw kayo. Anong ginagawa nyo dyan? Yung mga, may mga ayaw ho sa inyo. Kasi gusto yata kayo ni Duterte noon. At saka may mga sinabi rin ho kayo na mukhang ang masa mahal si Duterte. Parang ganon. Ako po, nasa kabinete po ako ni President Duterte. Oo, kami nasa cabinet. Kasama kami sa NTF, sa COVID. Sige po, may gusto rin po kayong sabihin. Nagtrabaho lang Trabaho kami. lang po. oh. Trabaho lang. Alam mo, Peter's principle maayos ang trabaho mo, magugustuhan ka ng boss mo, lagi na lang ikaw ang papatawag, Mhm. di ba? Magiging close ka sa kanya. Mhm. Dahil nagtatrabaho ko. In the same manner na may bago tayong presidente, nagtatrabaho tayo na maayos.
kaming dalawa ni Segbis at iba pa. And ako, I think po, Appreciate din, ano po yan, Mhm. credit po yan ang testament kay Pangulong Marcos na wala siyang ganung pagtingin. No colors. Wala siyang kulay, no? Kung sino ang tingin niyang makakatulong, aayain niya. Mhm. At kami naman ni Mayor Benji, Kaso hinahalo po yung politika eh. ganun po talaga. Ano masasabi niyo ho doon? Kailangan masanay nga po tayo dyan. Ganun po talaga. Ini-ignore ko na lang. Nagtatrabaho na lang ako. Trabaho na lang. Bahala na lang sila kasi distraction lang yan. Trabaho lang. Pag hindi ko na lang pinapansin. Pupuntahan nyo rin po ba yung mga flood control project sa Davao? Na malaki rin daw po nakuha nilang pondo. Pupunta po kami. Aha. Okay. Bakit? Sa inyo dyan sa Manila yung baha tapos sa Davao kayo mag-iimbestiga? Ha? Anong klaseng utak yan? Ha? Jessica Soho? Anong klase? Di ba? Grabe, araw-araw kayo halos binabaha dyan. Tapos ngayon, isasama yung Davao City na at least mga kadonatics, yung Davao City, alam naman natin na sige, sa ibang Davao Oriental or Mindoro, so doon kayo. Di ba? Occidental. So, let's see mga kadonatics. At eto, may isiniwalat ngayon lang mga kadonatics si Dean Chase, ang tagapag-expose ng mga Marcoses. Eto, grabe mga kadonatics, may talaga, document. Ito yung pinost niya 29 minutes ago. At ang caption niya dito mga kadonatics, hoy, eto mga kababayan, nako, naka-mention pa si Bongbong Marcos dito. Fresh na fresh. Ano Bongbong Marcos, ha? Post ko na ang mga incoming international wire transfers. Let's make a deal. Call me. Oh no! Whew. Ano kaya itong mga kadonatics? At dito sa kaliwa, may pangalang Imelda Marcos dito mga kadonatics. Naka-circle. Nako. Ay, alam naman natin kung saan nagtatrabaho itong si Dean Chase. Doon sa forensic examination mga kadonatics. Siya yung check sa mga papers, mga documents, so if it is legit or not legit mga kadonatics. So, ay talagang dumadaan sa kanya yung mga ganitong dokumento. Nako, State of California, Office of the Secretary of State. Alright, so corporation name, Imelda Romualdez Marcos Foundation. Nako, naka-blind yung mga kadonatics. Principal address, mailing address, at ano bang addresses, di ba? So pag ganito mga kadonatics, hindi lang million yung pinag-uusapan natin dito, billion wire transfer. Kasi alam naman natin nag-flex noon si Imelda Marcos kung gaano kayaman sila, kung gaano karami yung pera nila. Billion 700 basta $1 billion mga kadonatics sa iba-ibang bank accounts around the world. See? Oh no. Anong sinabi ng mga kadonatics natin dito? Sana makarating kay Senator Marcoleta yung mga evidence para magkaalaman na. Kung ano ang puno, yan ang bunga. Wala na silang pakialam sa taong bayan. Hindi ito basta-basta maglabas ng ganitong mga kadonatics kasi you are involving the ex-first lady mga kadonatics and also the current president, nanay niya, anak niya mga kadonatics. Ganito katindi itong isiniwalat ni Dean Chase. Kaya kung magsiwalat ka lang naman tapos fake, humanda ka talaga. Pero ito, I don't think so mga kadonatics. Siya yung nag-expose din sa nangyari sa Beverly Hills na may namatay na entourage ni Lisa Marcos. At ito na naman, marami mga kadonatics. Grabe. Kaya kudos sa kanya kasi di ba sa bastang ganitong mga gawain mga kadonatics na binabangga mo yung current president with this
very sensitive documents. This is not just an ordinary document, mga kadonatics. It is involving the president as well as the ex-first lady. What do you think, mga kadonatics, ha? Whew. This is crazy. Ay talagang naman hinay-hinay na. Slowly, the boat is turning, mga kadonatics, upside down. Mag-capsize na, mga kadonatics, kasi parang ilang taon din tayong parang minaliit ng administrasyon, kasi hindi natin makikita na may boses tayo eh, di ba? Naalala nyo yung mga vloggers, as long as you are kaalyado ng mga Duterte, ay talagang mayayari ka. And that's the reason also, mga kadonatics, that we are wearing this mask. Kasi, but time will come, we will take this off. And I promise that to you, mga kadonatics. Maybe, aabot tayo ng 100,000k subscribers. Wala na to. So, yeah, what do you think, mga kadonatics? Comment down below. Babasahin natin yan. Don't forget to subscribe and like this video. God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.